Mariposa's POV. Pagkatapos ko mag-walk out sa kanila ay pumasok na agad ako sa aking kwarto. Naiinis ako sa sarili ko dahil sa nararamdaman ko. Bakit kasi kailangan ko pang makaramdam ng ganito? Hindi ba pwedeng normal na lang ang buhay at walang ganito? Pabagsak akong humiga sa kama para kasi akong pagod na hindi ko maintindihan. Gustong-gusto namang magpahaplos at magpayakap sa bruhang yun. May pakandong-kandong pang nalalaman. Kainis. Medyo malakas kong sabi dahil sa totoo lang ay inis na inis ako. Hindi ko alam kung kanino, kay senyorito, sa sarili ko o sa bruhang yun. Kainis ka? Ang landi mo. Tinakpan kong bibig ko gamit ang unan bago kisinigaw yun. Nagtagal ako sa ganoong posisyon hanggang sa kumalma ang loob ko. Nang mahimasmasan na ako'y napaupo na ako sa kama at nakasimangot pa din. Ayoko na munang lumabas dahil baka asarin na naman ako ni Lara. Nanatili lang ako nakaupo sa may kama habang nakatitig lang sa may sahig. Ano ba tong nararamdaman ko? Hindi naman ako pala away, pero nagiging ganun na ako nitong nagdaang mga araw. Tanong ko sa sarili ko habang nakatulala pa rin. Pag nalaman kasi ni Inang, malamang kagagalitan ako nito. Ayaw na ayaw kasi nito na nakikipag-away ako o kaya naman ay mga magsalita ako ng masama sa kapwa ako. Nang bumukas ang pinto ng kwarto ko ay agad ako napatingin dito. Mukha ni senyoritong bumungad sa akin kaya binalik ko na lang sa sahig ang aking paningin dahil inis na inis pa ako sa kanya. Nakikiramdam ako kung anong gagawin niya. Nang maramdaman kong pag-upo niya sa tabi ko, hinayaan ko lang siya at hindi ito kinibo. Sorry mahal ko. Paunang bungad na salita nito sa akin pagkaupo niya. Hindi ko pa rin siya tinignan at inignora lamang ito. Pagkatapos niya makipaglandian sa bruhang yun, tapos nandito siya sa tabi ko. May mahal ko pa siyang nalalaman. Simula nang malaman ko ng mahal ko'y tawag o endearment na isang tao sa iniibig niya, lagi akong kinikilig kapag tinatawag niya ako sa ganun. Pero ngayon nangingibabaw ang inis ko dito dahil sa pakipaglandian niya sa bruha. Mahal ko, tawag nito sa akin pero inignora ko ulit. Bahala siya dyan. Doon siya sa bruhang yun. Magsama silang dalawa. Nakakainis. Kausapin mo naman ako. Mahal ko, pakiusap. Dugtong pa nito pero wala akong pakialam. Bakit ba kasi nandito to? Busy pa ito sa pakapaglandian sa bruhang yun. Pagbubuhulin ko pa sila tingnan niya. Nagulat ako nang kunin nito ang mga kamay ko at iniharap ako sa kanya. Ayaw ko man ay napatingin na lang ako sa kanya. Nakita ko pa sa mukha niyang lungkot. Pero inignora ko lamang at pinakita ditong galit talaga ako. Ano bang kailangan niyo, senyorito? Walang emosyon tanong ko dito. Gusto sana kitang makausap. Alanganing sabi nito sa akin na ikinataas ng kilay ko. Nag-uusap na tayo, senyorito. Hindi pa ba ito pag-uusap? Wala pa ding emosyon tanong ko, tinilang kamay ko. Hindi niya ito binitawan at mas lalo pa nitong hinigpitan ng pagkakahawak. Nakita ko na tahimik tot yumuko. Hinintay ko siyang magsalita pero hindi naman ito nagsasalita. Nakayuko lang siya kaya bigla akong tumayo at kinuha ang kamay ko dito. Nagulat pa siya sa biglaang pagtayo ko kaya nabitawan niyang aking kamay. Nagmarcha ako palabas papuntang kusina, ngunit hindi pa ako nakakarating sa pinto nang maramdaman kong yakap niya sa akin habang ang baba nito'y pinataw niya sa aking balikat. Bitaw, madin kong sabi dito at hindi nakagalaw sa kinatatayuan ko. Sorry mahal ko, hindi ko naman gusto ang paglapit ni Daniela sa akin. Nilalayuan ko naman siya pero makulit talaga to. Mahal ko, sorry na please. Kakabati lang natin tapos galit ka na naman ulit sa akin. Hingi niya ng tawad sa akin at mas sinigpitan pang yakap niya habang ako naman ay kumakalas. Ayaw daw ha, taas kilay kong sambit. Kaya pala nakayakap ka din pabalik sa kanya tapos hinahayaan mo pa siyang humilig sa balikat mo. Ang saya mo nga habang nakikipagkwentuhan Yun ba yung ayaw? Sarkastiko ng tanong dito dahil naiinis na naman ako pag naalala ko. Promise mahal ko, hindi ko gusto yun. Ang gusto ko ikaw lang ang gagawa sa akin nun. Pakiusap mahal ko, bati na tayo. Pangungulit nito sa akin na hinayaan ko lang. Bibitawan mo ba ako o bibitaw ka? Tanong ko sa kanya na mas ikinaghigpit niya ng yakap sa akin. Nakakahalata na ako sa inyo, senyorito. Masyado ka na atang siniswerte sa ginagawa mo. Hindi ito umimik kaya ako na mismong kumalas at dumiretsong lumabas para tumulong sa kusina.
Pagdating ko doon ay nakita ko si Larang naguhugas kaya pinalitan ko siya doon. Ayaw pa sana niya kaso nakiusap ako at sabi ko na siya na lang sa lamesa. Naguhugas na ako ng plato nang may lumapit sa akin at kinuha ang ginagamit ko sa paghuhugas. At ibinabato nang makita kong si Senyorito to ay matalim ko siyang tinignan. Ano po bang problema niyo, Senyorito? Nakita niyo naman na naguhugas ang tao. Inis na sabi ko dito at kinuha ulit ang kinuha nito. Mag-usap muna tayo, mahal ko. Pakiusap niya. Ano po bang pag-uusapan natin, Senyorito? Balik na po kayo sa loob dahil baka mainip na po yung bisita niyo. Pagpapaalis ko dito at nagsimula ulit na sabunan ng mga plato. Nagulat ako nang bigla niyang tinanggal ang pangsabon sa kamay ko at bigla niya akong hinila sa kung saan. Habang hila-hila niya ako'y tinanggal kong apron ko at pinunasan ng kamay ko. Gamit ang apron saka ko ito nilapag sa daanan naming mesa. San mo ba ako dadalhin, Senyorito? Bitawan mo na ako. Sabi ko dito at pilit kong tumigil kaso mas malakas ito kaya kahit tumigil ako nahihilan niya pa rin ako. Nang umakyat kami sa may hagdan ay kumapit ako sa may hawakan para hindi ako makasama. Pag hindi ka bumitaw dyan, sinasabi ko sa'yo, bubuhatin kita hanggang sa makarating tayo sa kwarto ko. Babala nito di kinamulagat ko. Dahil kung sinabi nito'y talagang gagawin niya. Eto na nga tatanggalin na po, Senyorito. Masyado kayo mainit eh. Agad kong sabi dito, bumitaw na. Kusa na din ako naglakad, mahirap na. Baka buhatin niya talaga ako at mas nakakahiya yun. Pagdating namin sa kwarto niya ay agad niya akong pinaupo sa upuan. Tahimik lang ako nakaupo at ganun din siya. Nang hindi ako makatiis ay nagsalita na ako. Bakit po ba kailangan nating pumunta dito? Tanong ko. Ayaw mo kong kausapin, ayaw mo din ako magpaliwanag. Ayan ka na naman sa gawin mong ganyan. Sabi mo sa akin hindi yun nanguhula ako. Makikita mong dito sa mukha niya kaya napubuntong hininga na lamang ako. Tama naman kasi ito eh, bigla na lang ako nagagalit nang hindi naman ito alam ang dahilan. Ikaw kasi sisi ko dito at napayo ko. Bakit ako? Wala naman akong alam kung bakit ka nagkakaganyan. Kakaayos lang natin, mahal ko at ayoko magalit ka ulit sa akin. Malungkot na saad nito at lumipat sa harap ko. Umupo ito sa mesang nasa harapan ko at hinawakan itong aking kamay. Tell me, mahal ko, anong problema? May payakap-yakap ka pang nalalaman, tapos ang sweet-sweet niyo pa. Daig niyo pa magkasintahan sa pagkakwentuhan at paglalandian. Nakakainis king tingnan. Amin ko dito tinirapan siya. Pinisil naman itong kamay ko bago nagsalita. Nakita mo din sana kung paano ko alisin ang mga kamay niya kapag dumadantay sa akin. Mahal ko, gusto ko ikaw lang ang mahaplos sa akin. Paliwanag nito pero inirapan ko ba din siya. Ikaw lang mahal ko ka dyan. Halos yumakap ka din pabalik sa kanya. Tapos ang sarapan ng tawanan niyo. Hindi ako bulag at bingi para hindi makita at marinig ang mga yon. Inis pa ding sabit ko habang inaalala ko ang itsura nila pang nagkakwentuhan. Umiiyak siya noon at ayaw niyang tumahan. Saka siyang yumakap sa akin, mahal ko. Pangako, siya talaga. Naawa lang ako sa kanya kaya niyakap ko to pabalik at hinagod ang likod niya. Wala na akong nararamdaman sa kanya, ikaw nang laman nito, mahal ko. Turo nito sa puso niya na ikinakilig ko. Pero hindi ko pinakita sa kanya, baka lumaking ulo. Inirapan ko siya kahit naman alam ko na konti na lang ay bibigay na rin ako. Nang hawakan niyang baba ko at pinaharap dito ay pinigilan kong huwag ngumiti. Dahil sa totoo lang ay kinikilig na ako sa effort na ginagawa niyang magpaliwanag. Hindi ba sabi ko sa'yo, magtiwala ka sa akin. Mahal kita, mahal ko at hindi na yun magbabago. Kung dahil kay Daniela nagkakaganyan ka, hindi ko na siya kakausapin pa o tignan man lang. Basta huwag ka lang magalit sa akin, mahal ko. Malambing itong sabi, tinaplos ang aking muka, kaya dahan-dahan ako napangiti. Hindi ko naman sinasabing huwag mo na siyang kausapin. Ang sa akin lang ay huwag mo naman siyang hayaang haplusin o yakapin ka niya. Nagsaselos ako. Diretsong amin ko dito. Nakita kong gulat sa mga mata niya bago sumilay ang isang matamis na ngiti sa kanyang mga labi. Nagsaselos ka, mahal ko? Hindi makapaniwalang tanong nitong ikinatango ko. Hinawakan niya mukha ko gamit ang dalawa nitong kamay at masaya niya akong tinitigan. Mahal na mahal kita at hindi ko nahahayaang magalit ka pa sa akin. Ngayon pa ba na alam ko nagsaselos ka? Susunod na niyan ay sasabihin mo na ring mahal mo ako. Masayang pahayag nito sa akin bago niya hinalikan ang aking noo. Alam kong umuusbong ng pagmamahal sa puso ko para sa kanya. Pero natatakot pa din akong tuluyang magmahal. Naalala ko kasi ang bilin ni Inang sa akin noon. Dapat hanggang amo taga-silbi lang
Dapat ang mamagitan sa amin. Hindi kami nababagay sa katulad nilang mayayaman. Dahil ang mga mayayaman ay para sa mga katulad nilang mayayaman din. Magkaiba kami ng mundong ginagalawan, kaya natatakot akong suklian din ang pagmamahal niya. Madaling lumipas ang mga araw. Ilang buwan na lang ay sasapit ng araw ng pagsusulit na ibibigay sa akin para makapasa ako ng tuluyan sa kolehiyong pinapasukan ko. Kailangan ko itong maipasa para tuluyan na akong tanggap sa kolehiyong pinapasukan ko. Sa ngayon kasi probation pa lang ako habang hinihintay pa nila ang resulta ng aking pagsusulit. Sa araw-araw ay tinutulungan ako mag-review ni Senyorito. Siya ang nagtuturo sa akin sa mga bagay na talagang nahihirapan ako. Tinuturuan niya din ako matutunan pa ng husto ang salitang English. Katulad ngayon, kasama ko siya dito sa garden at dito niya ako tinuturuan sa aking mga aralin. Napakatyaga niyang magturo sa akin kahit alam kong nahihirapan ito dahil sa dami din ng mga trabaho niya sa kumpanya ng kanyang mga magulang. Simula nang magalit ako'y tinutuon itong pangako niyang hindi nito makikipagkita pa kay Daniela kahit kailan. Minsan nakikita ko itong tumatawag kay Senyorito pero agad nitong kinakansel at tuloy ang pinapatay ang telepono niya. Mahal ko, nakangiting tawag niya sa akin. Ibinaba ko munang hawak kong libro tumingin dito. Bakit Senyorito? Nagtatakang tanong ko tuloy ang ibinabat sinarang pahina ng librong binabasa ko. Uuwi tayo kina Inang. Nabigla talaga ako sa sinabi niya kaya napamulaga talaga ako at hindi makapaniwalang tinignan ito ng matagal. Po? Hindi makapaniwalang tanong ko dahil baka nabingi lang ako at iba lang ang pakakarinig ko sa mga sinabi niya. Sabi ko, uuwi tayo kina Inang sa Friday, tapos uuwi din tayo ng Sunday ng gabi. Kung gusto mo lang naman mahal ko. Sumaya ako sa sinabi niya, kaya hindi ko na napigilan tumayot yakapin to. Talaga, Senyorito? Uuwi tayo kina Inang? Excited kong tanong at kumalas dito. Nakahawak naman ito sa bewang ko at nakangiting nakatingin sa akin. Opo, mahal ko. Para naman makita mo sila bago ang exam mo sa susunod na buwan. Next month kasi magiging sobrang busy ka na sa reviews mo, kaya mas mabuti na ngayon na lang. Nakangiting sabi nito sa akin kaya sobrang saya ko. Sinabi mo yan, Senyorito, ha? Wala nang bawian. Masayang sambit ko nang niyakap ulit ito. Dahil nakaupo ito sa nakatayo ko'y napaupo ako sa kandungan niya habang nakayakap ako. Opo, mahal ko. Malakas ka sa akin eh. Nakangiting sabi nito at pinisil ang aking pisngi. Gamit ang isang kamay nito habang ang isa ay nasa bewang ko pa din. Salamat talaga, Senyorito. Namimiss ko na din sila. Matagal-tagal na din na hindi ko sila nabisita. Kaya sobrang salamat, Senyorito. Nakangiting pa sa salamat ko dito. Sige na, umupo ka na doon at ituloy mo ng pagre-review mo. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Pagpapatayo nito sa akin at may hina kong tinulak pabalik sa dati kong kinaupuan. Kunwari ayaw kong bumalik sa pwesto ko. Pinipigilan kong pagtulak niya tumigil sa kinatatayuan ko. Ayaw mo na ba ako nakaupo sa kandungan mo, Senyorito? Kunwaring nagtatampo ako nang tanungin ko siya. Bakit si Daniela noon? Gustong-gusto mo? Napakamot naman ito sa kanyang ulo bago ito nagsalita. What? Matagal na yun, mahal ko. At alam mong hindi ko yung ginusto. Depensa nito na ikinatawa ko. Hindi ka naman mabiro, Senyorito? Natatawang sabi ko dito at naglakad na papunta sa kinaupuan ko. Ganun pala ha? Bigla na lang itong tumayot lumapit sa akin. Nang makalapit siya hindi ko ninaasahang kikilitiin niya ako kaya halos mahulog ako sa kinaupuan ko. Buti na lang ay nasalo niya ako habang tawa naman ito ng tawa. Tama na, Senyorito. Ayoko na. Masakit na ang tiyan ko. Utal-utal na sabi ko habang tumatawa dahil kahit nasalo niya ako ay hindi pa rin ito tumitigil sa pagkiliti sa akin. Nang makahanap ako ng tiyempo ay kaagad ako nakatakas sa kamay nito at nagtatatakbo sa buong garden. Maluwang naman ito kaya sigurado ko mahihirapan siyang habulin at hulihin ako. Reyna ng patintero kaya ako noong nasa probinsya pa kami. Hindi kumpletong maghapon namin kung hindi kami makakapaglaro ng patintero. Hinabol niya naman ako at hindi ko hinayaang mahabol niya ako. Pero na makaramdam na ako ng pagod ay nag-time first muna ako pero tumatawa lang ito at inilingan ako. Senyorito! Time first muna, pagod na ako. Sigaw ko habang hinihingal at nakahawak pa sa dalawang tuhod ko. Walang time first. Ang hirap mo kayang habulin, kaya humanda ka sa akin. Hayan na ako. Babala nito at nagkukunwaring hahabulin ako kaya napapasigaw na lang ako habang tumatawa. Sandali lang, Senyorito. 10 seconds lang tapos okay na. Pagkukumbisi ko dito na inilingan niya ulit. Ang daya! Sigaw ko dito at napatakbo na lang sa kung saan dahil lumahabol na naman ito sa akin.
Nanghihina na ako sa pagod ko kaya alam ko nang bumagal na ako sa pagtakbo. Hindi na ako nagulat nang may yumakap sa akin mula sa aking likod. Gotcha! Sigaw nito at binuhat niya ako habang ako naman ay tawa ng tawa. Ibaba mo na ako, senyorito. Ang bigat ko kaya? Sabi ko't pilit na nagpapababa dito. Nang maibaba niya ako, hindi pa din niya ako pinapakawalan. Pinaharap niya lang ako sa kanya at pinagdikit ang mga noon namin. Kinilig naman ako kaya napangiti ako ng malawak. Alam ko ng pulang-pulang pisngi ko sa kilig pero ayaw ko namang sirain ang matamis na moment na ito kaya hinayaan ko na lang. Kailan ko din kaya maririnig mula sa yung tawagin ako mahal ko? Tanong nito sa akin kaya napangiti ako. Kahit gusto ko na siyang tawagin ganoon ay natatakot pa rin ako. Alam ko sa sarili ko may puwang na siya pero mas pinipili ko pa ding sundin si Inang. Nanatili lang akong tahimik at hindi ko sinagot ang tanong niya. Nginitian ko lang siya at hinaplos ang mukha niya. I love you so much, mahal ko. Sana mahalin mo rin ako gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Seryosong saan itong kinalungkot ko. Sabihin na nating mahal ko na siya pero hiram lang ang oras na meron kami dahil magkaiba kami ng mundong ginagalawan. Siguradong makakahanap din siya ng babaeng babagay dito. Madami pa diyang babae na mas babagay sa'yo, senyorito. Sabi ko nakikinakunot ng noon nito. Wala akong pakialam sa kanila. Ang importante sa akin ay ikaw. Ikaw lang babagay sa akin. Masaya ako marinig ito mula sa kanya pero nalulungkot ako. Dahil alam ko sa sarili ko na hindi kami bagay. Sa estado pa lang ng buhay namin ay walang-wala na ako. Hinahayaan ko lang na maramdaman kong pagmamahal niya sa akin dahil alam ko na dadating din na araw na makakahanap na siya ng babae mas nababagay sa kanyang hindi katulad ko. Kaya habang mahal niya pa ako ay susulitin ko muna siyang makasama. Napamulagat na lang ako nang maramdaman kong labi nito sa aking labi. Hindi ko inaasahang halikan niya ako kaya natulala ako. Dampi lang ito pero naghati dito sa akin ng bulta-bultahing kuryente na para bang tinutusok-tusok ng maraming karayom. Agad ko siyang naitulak dahil sa gulat. Hinawakan kong labi kong nahalikan niya at nakamulagat na nakatingin dito. Sorry mahal ko, huwag ka na magagalit sa akin. Hindi ko sinasadya. Natukso akong halikan ka dahil naging bitang labi mong halikan ito. Paliwanag niya na mas lalong kinakunot ng noo ko. Hindi naman nagsasalita ang labi ko at mas lalo namang hindi kanya inimbita. Paano mangyayari yun hindi naman siya nagsalita? Takang tanong ko dito na ikinatawa niya. Tinasan ko siya ng kilay dahil sa pagtawa nito bigla. At ano naman nakakatawa sa sinabi ko, senyorito? May nakakatawa ba? Taas kilay kong tanong dito na ikinailing niya. Habang pinipigilan itong pagngiti. Wala mahal ko. Iling pa din ito tinaplos ang mukha ko. Wala naman pala tapos tawa ka ng tawa dyan. Hirap ko dito tinakpan ang aking labi. Baka bigla na naman itong manghalik. Bakit mo tinatakpan ang bibig mo, mahal ko? Nangiting tanong nito sa akin, pinamewangan ko siya tinanggal ang kamay ko sa aking labi para makapagsalita ako. Nangahalikan lang bigla baka ulitin mo ulit kaya nanigurado lang. Sabi ko dito, mas lumaki na naman ang mata ko nang bigla na lang niyang inilapit ulit ang mukha niya at mabilis ulit akong hinalikan sa labi. Pagkatapos niya akong halikan ay bigla na lang itong umalis at tumakbo papasok sa loob ng mansyon nang walang paalam. Walang salitang namutawi sa labi ko. Ang nagawa ko na lamang ay ang titigan ng tumakbong sa senyorito habang hawak-hawak kong aking labi. May sumilay ng ngiti sa aking labi nang mapag-isa ako sa garden. Humarap ako sa aking mga librot na pangiti ng malawak. Ganito palang pakaramdam ng mahalikan? Sobrang saya't para bang gusto mo pa ng isa. Hindi naman siguro ko mabubuntis sa halik na yun. At saka 2 beses lang naman Sabi ko sa sarili ko at nakangiting kinuha ang libro ko. At binuklat-buklat na ito. Paano pa kaya ako makakapag-review kung nasa isip ko na lang ay ang malambot na labi ni senyoritong nakalapat sa aking mga labi? Bakit ang landi ko na? Tanong ko sa sarili ko habang hawak ang isang pahina ng libro na hawak ko. Tila napapaisip pa ako kung bakit. Dahil sa totoo lang ay nagustuhan kong halik na ginawad sa akin ni senyorito. Malawak ang ngiti kong binasa ang libro at nagumpisa ulit na mag-review. Masaya din ako dahil bukas ay makikita ko sina Inang at mga kapatid ko. Namimiss ko na sila ng sobra kaya laking pasasalamat ko din kay senyorito dahil sa kanya ulit ay makikita ko na naman ang pamilya ko. Madaling araw na at malapit na kami sa bahay. Nakatulog naman ako sa biyahe kaso nagising na ako makita sila. Ilang buwan din ang hinintay ko bago ko sila makita kaya sobrang saya ko. Nandito na tayo, senyorito! Masiglang bulalas ko dahil nasa tabi na kami ng bahay at ginagarahe na lang niya ito. Gusto ko na ngang lumabas sa sasakyan at magtatatakbo puntang bahay.
Pero hindi pwede dahil madaling araw na at baka makabulahaw pa ako ng kapitbahay. Mamaya, may headline pa ako kinabukasan ng mga bubuyog sa tabi-tabi. Kakatigil pa lang na sasakyan ang binuksan ko na ito at lumabas kaya muntik na tuloy ako masubsob. Careful, mahal ko. Sambit nito at mabilis ako lumapit sa akin at inalalayan ako. Huwag ka kasing magmadali. Nandito na nga tayo. Sabi nito sa akin at tiningnan ako kung ayos lang ba ako o hindi. Nang makita nitong maayos ako'y nalalayan niya ako ng maglakad papunta sa harap ng bahay. Kumatok ako ng ilang beses pero walang nagbubukas. Nakailang katok pa pero wala talaga. Sinubukan ko pang tawagin si Inang pero wala pa din. Nilakasan ko ng pagkatok ko hanggang sa makarinig na ako ng boses mula kina Inang at mga kapatid ko. Napangiti ako dahil sa kagustuhan kong sorpresahin sila, hindi ako umiimik at kumatok lamang ng kumatok. Nangingiti ako habang iniisip ko kung ano magiging reaksyon nila kapag nakita nila ako. Napakamot ako sa ulo ko nang wala pa ding nagbubukas kahit narinig ko na sila. Nang kumatok ulit ako'y narinig ko na si Inang na nagsalita. Sino yan? Tanong nito mula sa loob pero hindi pa rin ako umiimik. Kumatok ulit ako ng 4 na beses habang nangingiti. Pag ikaw hindi mo sinabi kung sino ka, bahala ka dyan kahit na manigas ka sa kakatok mo dyan. Sigaw ni Patricia sa loob kaya napahagikik ako. Hindi pa din ako nagsalita at kumatok ulit. Hindi na kayo nakakatuwa ha? Sino ka? Inang, ang itak! Sigaw naman ni Carla kaya mas lalo ako natawa. Maybe you should tell them na ikaw yan, mahal ko. Baka mamaya kung anong ihagis nila sa atin. Bulong na senyorito sa akin tenga kaya napatingin ako sa kanya nang nakangiti at tumango. Magsasalita na sana ako na magbilang si Carla sa loob. Isa! Umpisa nitong kinatawa ko ng malakas bago ako nagsalita. Inang, ako po ito! Sabi ko't sinabayan pa ng katok sa pinto. Napangiti na lang ako nang marinig kong pagmamadali nila sa loob para mabuksan agad ang pinto. Nang mabuksan na nila ay natawa ako sa mga itsurang hawak habang nasa likod naman nila si Inang na may hawak din palayok. Samantalang si Carla ay walis, si Patricia naman ay daspan at si Rosario ay sandok. Ate! Sabay-sabay nilang tawag pagkakita nila sa akin at niyakap ng napakahigpit. Namiss ka namin, ate! Bulalas ni Patricia at kumalas na sa pagkakayakap sa akin. Sunod naman kumalasay ang dalawa kaya nilapitan ko na si Inang sa likod nila at niyakap ng mahigpit. Namiss ko kayong lahat, sobra. Naiiyak kong sambit habang nakayakap kay Inang. Namiss ka din namin anak, buti nakauwi ka. Bakit hindi ka nagpasabi para naman sana nakapaghanda kami? Nakakahiya tuloy kay senyorito. Sambit ni Inang habang nakatingin ito sa may pintuan kung nasaan sa senyorito. Kaya napatingin din ako dito at ngumiti. Nakalimutan kong kasama ko pala siya. Agad akong lumapit dito pero bago ko pa makalapit ay natatawan na akong humarap ulit kina Inang at sa mga kapatid ko tinignan ko sila isa-isa at ang mga hawak nila. Kailan pa naging armas ang hawak niyo? Ano naman ang magagawa ng sandok mo, Rosario? Tawa ko ng tawa nang tanungin ko siya sabay turo sa sandok na hawak niya at yakap-yakap na. Ate, wala kami makitang pang-armas kaya kung ano nakita namin yun ang dinampot namin. Ikaw naman kasi ate, hindi ka nagsasalita. Akala tuloy namin magnanakaw na. Kumakamot na ulo na pahayag nito at kinuha ang mga hawak nila Inang at mga kapatid ko saka sinoli lahat ito sa kusina. Maupo muna kayo, senyorito. Lumapit ako sa kanya, tinawakan ng kaminto sa kahinila. Papuntang sala at pinaupo siya doon. Nakita ko nanunuksong tingin ni na Carla sa akin kaya tinaasan ko sila ng kilay. Huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Ayusin yung kwarto ko at doon muna pansamantala sa senyorito. Magpapainit lang ako ng tubig para makapagkape tayo. Utos ko sa kanila at minulagatan sila ng mata na ikinangiti nilang tatlo't nagtutulakan pa habang naglalakad. Si Inang naman ay nagpaalam sa amin na mauuna muna sa kusina para magluto para may makain kami. Napansin ko naman ang ngiti sa labi nito habang nagpapaalam sa amin. Nang makaalis ng tatlo ay tumingin muna ako kay senyorito. Halata mo sa mukha niya na inaantok na ito dahil sa haba ng biyahe namin. Nakapikit na kasi ito habang nakasandalang katawan sa upuan. Baka gusto mong matulog muna, senyorito? Tanong ko. Ayos lang ako, mahal ko. Mamaya na lang ako matutulog. Sagot nito at nagmulat ng mga mata niya. Ngumiti ito at pinaupo niya ako sa tabi niya kaya agad naman akong tumalima at tumabi dito. Wala pang ilang minuto nang maalala ko magpapainit at tutulungan ko nga pala sa Inang kaya nagpaalam na ako dito. Dito ka muna sandali, senyorito. Naalala ko tutulungan ko nga pala si Inang magluto doon. Magpapakulo ako ng tubig para makapagkape muna tayo at maalis ang antok mo, senyorito. Sabi ko ditong kinatangon niya. Balik ka din ha, mahal ko. Mulong nito tumayos ng pagkakaupo bago sumandal yun ulit at pumikit.
Hinaplos ko na lang buhok niya at napangiti. Naglakad na ako papasok ng kusina. Pagpasok ko doon, inaabutan ko si Inang na naghahanda ng kanyang lulutuin kaya lumapit na ako dito at kinuhan takori para magpapagpainit. Ako na magpapainit, Inang. Matulog na po kayo at ako na pong bahalang magluto. Suwestyon ko na kagad dinlingan ni Inang. Minsan ka lang nandito kaya gusto kitang ipagluto talagaan, anak. Ikaw dapat na magpahinga muna dahil pagod ka pa sa biyahe. Sabi nito sa akin at kumuha na ng bigas sa bigasan. Ayos lang ako, Inang. Saka nakatulog lang naman ako sa biyahe kanina. Isinalang ko ng takurit lumapit kay Inang. Niyakap ko ito mula sa likod at napangiti. Sobrang namiss po kita, Inang. Sambit ko't niyakap pa ito mas lalo. Namiss din naman kita, anak. Walang araw na hindi ka sumasagi sa isip ko. Kamusta ng pag-aaral mo? Tanong nito hinaplos ang kamay ko na nakayakap sa tiyan niya. Ayos naman po, Inang. Ginagawa ko pong lahat para makapasa sa exam na yun. 1 buwan na lang, Inang. 1 buwan na lang. Sisiguraduhin ko sa inyo na ipapasa ko yun at para sa inyo ito. Malambing ko sambit at masinigpitan pa ulit ang yakap kay Inang. Huwag mong pilit ng sarili mo, anak. Kung para sa'yo talaga. Baka naman pinapabayaan mo na sarili mo doon. Nangangayayat ka na ata. Nakangiting tanong nito sa akin at tinapik ang kamay ko. Inang, sa ganda kong ito't sexy ko. Nangangayayat? Aba, Inang. Baka tulog ka pa po. Matulog ka muna, Inang, at gigisingin ulit kita. Kung malasak at pinamiwangan si Inang na kinatawa niya. Gising na gising ako, Mariposa. Sexy? Kailan ka ba naging sexy, anak? At saan banda? Nangaasar na tanong nito sa akin na kinanguso ko. Inang naman support niyo na lang ako. Maka daw naman kayo sa akin, wagas. Anak niyo ko, Inang. Kunwari nagtatampong sambit ko. Oo na nga lang, baka umiyak ka pa dyan. Mahirap ka pa naman ding patahanin. Nangingiting sabi ni Inang at tinapik pa ako sa balikat. Inang naman padya ko ni kinatawa niya pa mas lalo. Hindi niyo alam ang totoong sexy Ang sexy kaya? Kahit tingnan niyo pa, sabi ko't nag-post-post pa ako sa harap niya. Hindi pa ako nakontento, nag-model pa ako sa harap ni Inang at tinaas ang buhok ko gamit ang 2 kong kamay. Nakita ko namang napapailing na lang sa Inang kaya napanguso ulit ako. Para kang tanga sa ginagawa mo, Mariposa. Ganyan ba tinuturo sa eskwelahan niyo? Aba, sabihan ko nga si Carla na huwag na matuto ng ganyang isignatura. Nakakasuka, anak. Tumatawa nitong sabi sa akin. Si Inang talaga? Pero Inang, sobrang namiss kita. Pasalamat nga ako kay senyorita at naisipan niya akong dalhin sa inyo. Napakabait niya po. Tumabi ako kay Inang at kinawit ang kamay ko sa braso niya at humilig dito. Sa susunod na buwan, Inang, mag-exam na ako at gagawin ko lahat para maipasa ko to. Laking tulong ang pagpunta ko dito, Inang, dahil kayo pong inspirasyon ko. Mahal na mahal po kita, Inang. Lambing ko dito at masinigpitan pang pagkayapos sa braso niya. Naramdaman ko namang hinawakan niyang kamay ko at pinisil ito bago siya nagsalita. Basta isipin mo na lang na palagi kami nandyan para sa iyo, anak. Kahit anong mangyari. Makapasa ka man o hindi, nandito lang kami. Tiningnan ako ni Inang at ngumiti. Salamat, Inang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala kayo. Naiiyak ko ng sambit dahil naalala ko kung ano ang hirap na pinagdaanan namin noong mga nagdaang taon. Walang anuman, anak. Alam ko naman na kaya mo yan. Ikaw pa ba? Matalino ka, anak, at alam ko na may patutunguhan ng buhay mo. Kaya hanggat kaya mo pipilitin mo makatapos sa pag-aaral dahil para sa'yo din yan, Mariposa. Mahal na mahal ka namin. Humarap si Inang sa akin at niyakap niya ako. Masinigpitan ko naman ang yakap ko dito, tinihilig ang ulo ko sa balikat niya. Ang saya ko dahil kahit sandali lamang ay makakasama ko sila. Laking pasasalamat ko din kay senyorito dahil sa effort na ginagawa niya para pasayahin ako. Sana nga dumating din ang araw na magkaroon ako ng lakas ng loob para maipagtapat din dito ang nararamdaman ko.